Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa panibagong episode ng Silver Lining. Ako po si Silver and welcome again to our podcast kung saan ang kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. In our last episode, we talked about the rapture, that amazing moment when Jesus will return in the clouds to take His people home. Sa araw na ito, we're going to answer another important question. What happens after the rapture? Pag-usapan natin ang tribulation. And I'll also share with you why I personally hold a pre-tribulation view. Tara, umpisahan na natin. Ano ang tribulation? The tribulation is a future 7-year period of intense suffering, judgment, deception, and war on earth. Dinescribe po ito sa the Book of Revelation, chapter 6 to 19. Ganon din sa the Book of Daniel, sa Old Testament, at sa Matthew at sa iba pang mga prophetic books. Ito ang description ni Jesus tungkol sa darating na tribulation sa Matthew 24:21. For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Ang tribulation ay hindi lang basta gulo sa mundo. Ito ay panahon ng God's righteous judgment sa kasalanan. A time when the Antichrist will rise and many terrible events na mangyayari. Marami akong mga kaibigan na nagtanong pagkatapos marinig at mapanood ang episode natin last week. Bakit daw ako naniniwalang magra-rapture muna bago tribulation? Let me give you a background. There are 3 main views about tribulation. Merong pre-trib, kung saan ang rapture happens before the 7-year tribulation. Merong mid-trib, kung saan ang rapture happens in the middle after 3.5 years. At meron ding post-trib, kung saan ang rapture happens at the end of 7 years. Now, I personally and biblically believe in the pre-tribulation rapture. So, why do I believe in the pre-tribulation rapture? Ito ang mga dahilan kung bakit. Sabi doon sa 1 Thessalonians 5:9, For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Una, the church is not appointed to wrath. Yun ang sinabi doon sa verse na kababasa lang natin. Nasabi ko rin ito last week. Tribulation is God's wrath poured out on the world. If we're not appointed to it, we won't go through it. Pangalawa, the church is absent in Revelations chapter 6 to 18. Pagkatapos ng chapter 3, wala nang banggit ang church hanggang chapter 19 kung saan si Jesus will return with His saints. Medyo sideline tayo ng konti tungkol sa saints. Sino ang saints? Ang saints ay ang mga tumanggap sa Kanya bilang Lord and Savior. Hindi po yung saints na pinoproclaim o dumadaan sa canonization. Ang daming steps para maging santo kung ganon. Alam niyo po ba kung paano? Bigyan ko po kayo ng konting information kung paano. Dapat maging kandidato ka muna sa pamamagitan ng pruweba na ikaw ay isang servant of God. Magkakaroon ng investigation sa buhay mo. Kung ano ang virtues mo at kung dokumentado ang lahat ng gawa mo. Kung nakumbinsi ang mga investigador kung ikaw ay venerable o kagalang-galang, holy, at virtuous, ipipresent ka na kandidato sa Vatican Congregation for the Saints at aaprubahan ng Pope for beatification. Dito, kailangan merong milagrong nangyari dahil sa intercession ng kandidato. Pag pumasa ka dito, tsaka ka palang tatawagin
blessed. Yung iba, ang tawag ay martyr. Hindi ka pwedeng i-beatified kung walang dokumentadong milagro. Dito, kailangan ng pangalawang milagro na verified during the process of beatification. Pag na-confirm ang milagro, tsaka pa lang officially ipoproclaim ng Pope ang taong ito na saint sa isang formal na canonization ceremony. Hirap maging santo pag ganito. Sino ang makakasama ni Jesus sa second coming pag ganito ang basihan para makasama niya sa kanyang pagbabalik? Anyway, going back to the church being absent on Revelation 6:18, that's a strong indicator na ang church is not on earth during the tribulation. Ibig sabihin, na-rapture na ang church bago ang second coming. Ang church po, ang Christian church ay hindi po building. Ito po ay tayo. Tayo na mga tao na tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas na magkakasama, nag-congregate. Pangatlo, sa Revelation chapter 3 verse 10, sabi doon, "Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world." The rapture is called a rescue. Sinabi ni Jesus na i-rescue o iingatan o itatago o poprotektahan kita mula sa oras ng pagsubok na darating sa buong mundo. Ang pang-apat ay ang doctrine of imminency. Ano ang imminence? Sa Cambridge Dictionary, ang sabi doon, it is the state of being likely to happen very soon or coming very soon. The Bible teaches that Jesus can come at any moment. No signs needed. Para sa akin, kung ang rapture ay mid or post-trib, then we could calculate it. Pero sabi ni Jesus sa Matthew 24:44, "The Son of Man will come at an hour when you do not expect Him." Alam niyo po, only pre-trib supports the idea of sudden or unexpected return. So, ano ang mangyayari during the tribulation? Ang 7-year tribulation is divided into two parts. The first 3.5 years, dito magkakaroon ng false peace at ang paglitaw at pag-rise ng Antichrist. Sa second 3.5 years, dito na yung Great Tribulation at ang wrath, sabi doon, intensifies. Dito na yung sinasabi na walang katulad na paghihirap, na wala pang nararanasang hirap katulad nito. Na-imagine nyo ba yon? Yung mga balibalita ngayon na paghihirap, lalo na sa mga mananampalataya na pinupugutan ng ulo, sinusunog ang mga bahay at simbahan. May nakita akong insider video na nangyari sa October 7 attack ng Hamas sa Israel kung paano pinatay ng Hamas ang mga matatanda, mga batang magulang na sa harap nila mismo pinaslang ang kanilang mga anak tapos tinanggal ang kanilang mga mata bago sila pinatay. Mga baby na natagpuan sa oven, mga babaeng ni-rape, walang awang gumawa ng kahayupan ang Hamas sa mga Jews at mga bisita nito sa araw na iyon. Kung grabe na sa atin ngayon ito, ano pa kaya ang hirap na mangyayari dito sa 3.5 to 7 years of tribulation? Gusto nyo bang mapagdaanan ito? Mas gusto kong ma-rapture bago ito dumating. Ito ang sinasabi ng Bible na mangyayari during the tribulation. There will be a rise of Antichrist, katulad ng nasabi ko earlier. Sino at ano ang Antichrist? Isa siyang charismatic world leader who will deceive many. Nakasulat sa Daniel 7:27, "The ruler will make a treaty with the people for a period of 1 set of 7." Yung ibang translation na specify na half of 7 years, but after half this time,
He will put an end to the sacrifices and offerings. And as a climax to all his terrible deeds, he will set up a sacrilegious object that causes desecration until the fate decreed for this defiler is finally poured out on him. Sa unang 3.5 years, he'll bring peace at first, and then turn against Israel, and then the Great Tribulation. Ano pang mangyari? Magkakaroon ng one world government and economy. Dinidescribe ito sa Revelation 13, ang system where no one can buy or sell without the mark of the beast. Ano pa? Pakakawalan ang God's judgment. Basahin niyo po ang Revelation 6-16. Makikita niyo dito ang 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls of judgment. Kasama dito ang mga digmaan, matitinding taggutom, mga grabing sakit, lindol na mas malakas pa sa lindol nitong nakaraan sa Russia, nakakapasong init, mas mainit pa sa init sa Death Valley sa California. Alam niyo bang umabot ng 134 degrees Fahrenheit o kaya 56.7 degrees centigrade noong July 10, 1913. Tama po. Hindi na naulit pa yon. Kaya dito pa lang, sa recorded data na ito, hindi maaring nasa tribulation na tayo. Kaya ako, lalong hindi ako papanig sa paniniwalang post or mid-tribulation teachings. Ano pa ang sinabi sa Revelation? Mga ilog na nagiging dugo. Sabi ng iba, nangyari na po ito noong 2020 sa isang river sa South Argentina. Naging red ang ilog. Opo, naging red po itong river na ito dahil sa kombinasyon ng algae kahalo ang iron oxide. Pero hindi ito dugo. Ano pang sabi sa Revelation? Meron daw kadiliman. Meron pong parte sa mundo na bihira sikatan ng araw tulad ng polar region during winter months. Madilim ang ilang weeks or months. Meron ding solar eclipse kung saan dumidilim ang dadaanan nito. Ang pinakamahabang darkness na sanhi sa solar eclipse ay 6 minutes 39 seconds noong July 22, 2009. At noong June 30, 1973, tumagal po ng 6 minutes and 36 seconds. 3 seconds lang po ang difference. Pero hindi pa rin ito ang kadiliman na tinutukoy sa Revelation. Sinabi rin sa Revelation na during tribulation, maraming massive persecutions sa mga believers. Pero alam niyo po, marami ang maliligtas who will come to Jesus Christ during the tribulation. But they will all face extreme persecution and martyrdom. Sinabi pa doon na merong 2 witnesses na ipadadala ang Diyos na gagawa ng mga milagro at magdadala ng mensahe. At yung familiar ba kayo sa 144,000 chosen Jewish witnesses? Mahabang aralin po ito, pero ipinapakita dito na God will still move during that time. Ang mga piniling ito will preach the gospel with power during that time. Ano pa ang meron sa tribulation? The abomination of desolation. The Antichrist will enter the Jewish temple and declare himself as God. Nandun po ito sa Daniel 9:27 at saka Matthew 24:15. Ang nire-refer pong templo dito ay hindi pa existing ngayon. Pero nandyan na ang plano at anytime from now, itatayo na ito. Ibig sabihin, dapat magawa mo na ito bago ma-reveal ang Antichrist. Ngayon, ang tanong ko sa mga naniniwalang nasa tribulation na tayo sa kasalukuyan at sa mga naniniwala sa pag-rapture after the tribulation, na-reveal na ba ang Antichrist? Gawa na ba ang third temple? Wala pa, di ba? So kayo na ang mag-analyze. Ano pa? Sa huling bahagi ng tribulation, mangyayari ang The Battle of Armageddon. Dito, nations will unite to fight against God. Pero babalik na ang Panginoong Jesus para talunin sila. This will be Jesus' triumphant second coming. Nakasulat ito sa Revelation 19. Marami pa ring nagtatanong, bakit kailangan magkaroon daw ng tribulation?
God's justice has been delayed for a long time. People mock, people sin, and people ignore God's love. Ang tribulation is a time of judgment on the rebellious world. It is a time of purification of Israel. At ito'y magsisilbing final wake-up call bago i-establish ni Jesus ang kanyang kingdom. It's also God's final invitation of grace to those who've rejected Him. Alam niyo po, kahit during this time, God gives chances. Bibigyan pa rin niya ng mga chance ang mga tao para maligtas. Makikita natin dito ang puso ng Diyos. That's the Father's heart. Ang mensaheng ito shouldn't scare you. It should motivate you. Nasabi ko ito last week. If you belong to Christ, you won't face this wrath. But if you haven't surrendered your life to Jesus yet, ito na ang panahon. Ito na ang sandaling kailangang magdesisyon. Don't wait. Don't gamble your soul. Receive Jesus as your personal Lord and Savior. Tara, pray na tayo. Friends, pray this prayer with me. Lord, I want to be with you. I know I'm a sinner. Forgive me. Take control of my life. I receive you at this very moment as my Lord and Savior. Help me to live, to walk in truth, and to share the gospel while there is time. Lord, thank you for revealing your plan, not to scare us, but to prepare us. Thank you for the hope we have in you, that we are not appointed to wrath, but to salvation. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po for joining me today. I hope this episode brought clarity and courage. Please, share this with someone you love. Malay nyo, ito na pala ang hinihintay nilang mensahe. Let's live like Jesus could come any moment because He can. Sa next pong episode natin, we'll talk about what happens after the second coming, the millennial kingdom, and the final judgment. Hanggang sa muli, ako po si Silver. Remember, stay watchful, stay hopeful, and stay faithful. See you in the next episode. Bye! God bless. Keep walking in faith and shalom.